talata 10, nagsimula sa talata 35 hanggang talata 45. Walhati sa iyo, Panginoong Hesukristo. Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan ng anak ni Zebedeo at sinabi, Guro, may hihilingin ko sana kami sa inyo. Ano yun? Tanong ni Jesus. Sumagot sila. Sana'y magupo kami, katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at sa kaliwa. Hindi niyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mapapatapan ninyo ang hirap na papatahin ko. Pabautismo ba kayo sa bautismong daranasan ko? Opo, tugunin ka, sinabi ni Jesus. Ang hirap na babatahin ko ay babatahin nga ninyo at kayo babautismuhan sa bautismo daranasan ko. Ngunit, wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklok ang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid, kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi, Alamin niyo ang mga tinuturing na pinuno ng mahinti ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po. Magandang umaga po sa lahat. Kumusta naman po kayo? Nagtagal kayo nakita. Kala ko namista na kayo sa Lipata. Kaya magsimba kayo namista na Lipata. Nag-brown out pa. Nag-alala tuloy ako sa salad. Tunas. May isang ngayon nagagawin itong bato para gawing graba. Isang araw kinausap na yung Diyos. Sabi nung nagatuto ng bato, Panginoon, gusto ko po maging presidente ng Pilipinas. Nagatuto ng bato. Kaya narinig naman ng Diyos, sabi ng Panginoon, ay, sige, walang problema sa akin. Ginawa isang presidente ng Pilipinas. Sabi nung naging presidente niya, naisip niya ba yung presidente ay takot mainitan niya parang tayo. Naisip niya na yung araw ay mas mapangyarihan din sa presidente. Kaya sabi naman niya, Panginoon, gusto kong maging araw. Kasi yung presidente takot sa araw. Sabi naman niya, sige, walang problema sa akin. At bibigay ko yung kahilingan mo. Yung naging araw siya, yung nagpapakainti. Ayun yung araw, napansin niya na nataklagaan ng ulap. Mas makapangyarihan yung ulap kaysa sa araw. Sabi naman, Panginoon, gusto kong maging ulap, parang mas malakas yung ulap kaysa yung sa araw. Sabi naman ng Panginoon, sige, kung yan ang gusto mo, ibibigay ko yan. Yung naging ulap na siya. Ay, nung ulap na siya, kung pa yung ulap, hindi ulan. Sabi niya, ay naman palang magagawa yung ulap na talagang nabagsak. Sabi niya, Panginoon, gusto ko ulit maging ulan. Diyos, ano ba pwede pinangingin?
Sige, kung gusto mo, sige, gusto mo, maging ulan ka. Hindi na ulan na siya. Nakita niya yung ulan, hindi na kayang basagin yung bato. Parang mas malakas yung bato kaysa sa ulan. Lord, gusto mo maging bato. Sige, gusto mo maging bato. Bato ka. Ay, yung bato ay tinikontrol naman yung ano. Pasag na naman. Lord, ibalik mo lang ako sa gatong ng bato. Mas mano pa pala yung gatong ng bato. Hindi ang takot sa araw. Kahit mainit, gatong ng bato. Takot na ulan. Walang paklap sa presidente. Kaya biyak basagin ng bato. Bakit sa realidad ng buhay natin, halos gano'n tayo mag-isip. Sapagkat ang nakikita natin ay yung mismong achievement, mismong posisyon at mismong kapangyarihan. Pero kadalasan, hindi natin nakikita yung responsibilidad at maaaring pagdaanan pag nakuha mo yung mga ganong posisyon. Amen. Amen. Kaya kapag may nag-apro sa Facebook, ay sana all gusto ko yung ganyan. Ay sana all nakabili ng rent. Pero hindi natin naisip, ano ba yung pinagdaanan ng tao bago siya nakabili ng rent? Ay sana all nakapagpatayo ng malaking bahay, kung gusto ko rin makapagpatayo. Naiingit tayo sa mga produkto ng mga success. Pero ang hindi natin nakikita kung ano ba yung pinagdaanan ng tao bago siya nakapagpagawa ng bahay. Sana all maraming pira, maganda ang buhay kasi abroad. Yun lang ang nakikita natin. Pero yung nakikita natin, ano ba yung pinagdaanan ng tao na naabot bago niya nakuha yung pira na yun? Bago siya nakapagbigay ng mga bagay-bagay na kanyang na-post sa social media. Diba parang ganun lang yun. Kung nakikita natin, minsan, inutangan pa natin ano. Tapos pag hindi pinautang, magagalit. Nagkasampo kasi yumaman lang na nagpautang. Pero hindi natin alam yung pinagdaanan ng tao kung yumaman. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon sa Kristo, humihiling yung kanyang mga alakad. Pero hindi nila nakikita ano ba yung responsibilidad at mga bagay na dapat pagdaanan. Kaya nga yung dalawa nagsasabi na Panginoon, kung nandun ka na sa kaharian, kung sana isa sa amin ang mapupo sa iyong kanan at isa naman sa iyong kaliwa. Ang sabi ng Panginoon, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sapagkat ang pagdadaanan ko ba ay kaya ninyong pagdaanan. Kaya sa pagpapaliwanag ng ating Panginoong Jesucristo, ipinapakita niya na ang kanilang kahilingan ay mayroong kaakibat na malaking responsibilidad sapagkat ang kanilang hinihingi ay posisyon sa langit. Kaya nga sabi ni Kristo, bago kayo makaupo sa uluklukan hinihiling ninyo, dapat kayo muna'y magbata ng hirap na katulad ng Mesiyas na kanyang paghihirap. Kayo'y magbata ng maraming pagsubok na kakaharapin at napakalawak na responsibilidad bago ninyo makamit ang ganong bagay. Pero ang nakikita ng kanyang mga alagad yung posisyon lamang umuklukan at upuan. Mga kapatid, ang realidad sa buhay na ito ay walang mga bagay na madali kung gusto natin makuha ang mga magagandang bagay sa mundong ito. Sapagkat marami sa atin yung nakikita lamang kung ano yung mga achievement na yung resulta ng pagsisikap. Kaya kung mapapansin ninyo, habang nasa baba ka pa nagsisikap at nagpupursige ka sa buhay, wala kang pumapansin. Ano po? Kasi hindi yun ang nakikita. Ang nakikita, laging tinitingnan ng tao yung resulta ng iyong pagsisikap. Kaya hindi nila nararamdaman yung nararamdaman mong mga paghihirap bago ka naging successful sa buhay. Kaya mga kapatid,
sa paalala sa atin ng ating Panginoon ay huwag kayong mainggit sa mga tao naging successful sa buhay at higit sa lahat huwag nating siraan yung mga tao naging successful sa buhay dahil lamang sa kanilang mga naabot. Tandaan natin, kung naabot nila yung mga bagay na yun, ibig sabihin, mayroon talaga silang ginagawa para abutin yung mga pinapangarap sa buhay. Kaya kung tayo man ay nagnanais na maging katulad ng mga successful na tao, dapat gawin din natin ang mga ginagawa nila. Lalo tigit sa panahon ngayon, eleksyon na naman. May eleksyon na naman. Makikita naman natin yung mga humahangad ng posisyon sa ating pamahalaan, lalo na ngayon, pamahalaang bayan. Marami kasing naghahangad sapagkat kung ating titingnan ay isang magandang gawain, yung tinatawag na paglilingkod sa bayan. Pero ang nakikita sa mga ganung bagay ay kaya maraming naudyo kasi yung posisyon maganda. You are considered as an honorable, kagalang-galang, dahil ikaw ay lingkod bayan. Ngunit ang responsibilidad na nakakibat sa bawat posisyon ay minsan hindi nakikita. Basta ang iniisip, makaupo lang, nandoon lang sa posisyon, nakuha yung posisyon ay ayos na. Kaya mga kapatid, sa panghilyong ito ay muling pinaalala din sa atin ng Diyos na dati dapat natin suriin at tingnan kung ang layunin ba at ang kanyang pusong naghahangad sa isang posisyon ay talagang may pusong paglilingkod. Amen. Amen. Kaya nga sabi sa ating Panginoon, sinasabi ng ating Panginoon na ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa pinaghandaan. Nang marinig ito ng mga alagad, nagalit sila sa magkapatid, kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alamin nyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod, at ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hindi paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatubos ng marami. So napakaliwanag po yung pahayag ng ating Panginoon Jesucristo na ang gustong umupo sa pinaghandaang luklukan ay dapat siyang magiging lingkod ng lahat. Ang nagnais man umupo sa pinaghandaang luklukan at ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Ibig sabihin, gamor na nag-aasam ng isang posisyon ay dapat hindi ituring na pinuno, kundi siya ay dapat ituring ang kanyang sariling lingkod at alipin ng lahat. Kaya mga kapatid, pag-isipan natin mabuti kasi nakasalalay dito ang pinababasa ng ating bayan. At ang Ebanghelyo ito ay sumasalamin sa kasalukuyang panahon natin ngayon. Na hindi dapat makita ng mga umahangad yung posisyon lamang, kundi yung responsibilidad at pangangailangan ng sambayanan. Na makita din dapat ng mga taong may kapangyarihang mamili kung sino ang maging pinuno, kung sino yung talagang nakahangad na maging lingkod. Sapagkat ang paliwanag ng ating Panginoon Jesucristo ay paalala ngayon sa ating lahat na kung gusto mong nakakataas, kailangan ikaw ay magiging pinakabababa sa marami. Kung gusto mong maabot yung luklukang pinaghahandaan, dapat ay magiging lingkod ng pinakamarami. Sapagkat sa ganitong bagay, ipinapakita sa atin ngayon ng Panginoon. Kaya nga sabi ng ating Panginoon Jesucristo, hindi ang pagpapasya ay wala sa akin. Ibig
Ibig sabihin, ang pagpapasya kung sino yung karapat-dapat sa lubrukang inihingi ng dalawa ay hindi nababatay sa kagustuhan ni Kristo, kundi nakabatay ito sa inaasam at nilalaman ng puso. Ano po? Kaya sabi niya, kung sino man ang makaabot at makagawa sa pagiging lingkod ng marami, pagiging alipin ng lahat, ay siyang maging karapat-dapat sa pinaghandaang luklukan. Kaya mga kapatid, dapat ganun din ang ating pananaw. Titingnan natin ang tunay at makabuluhang pagnanais sa paglilingkod. Sapagkat kung yung luklukan lamang ang nais, ay siguradong maging kawawa ang sambayanan. Kaya muli, dapat maunawaan natin lahat ang ating tungkulin bilang mamamayan sapagkat nasa atin ang pagpapasya. Sa pangalan ng Ama ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat sa ating sambitin at sumasampalataya. Tayo na lang. Sumasampalataya tayo sa isang Diyos Sa mga kapangyarihan, na lumikha ng langit at lupa, at lahat ng nakita at nakikita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, na mula sa mga bago pa nagsimula ang panahon. Diyos o sa Diyos, liwanag o sa liwanag. Diyos na totoo o sa Diyos na totoo. Inanaan hindi kakaisa sa pagka-Diyos ng Ama. Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat, na para sa ating mga tao sa ating kaligtasan, ay nanaak siya upang sa lahat. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinanak siya ang kanyang tao. Pinakasakrusa ang alam sa atin ng panahon ng Poncio Pilato. Nagpasasakit tayo na muling nabuhay sa itong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at nalublog sa kanan ng Ama, at muling darating na mabuhay, upang kumain ang mabuhay ang mga patay, at ang hari niya ay gawa ng hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon at pagbigay ng buhay, na nabubuhay sa Ama. Sinasamba siya at kalahangin kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa isang isa, banal, katolik at apostolika. Naniniwala tayo sa isang niya sa pagpatawad ng mga kasalanan. At hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay ng mga hanggan. Amen. Magsinuod po lahat para sa panalangin ng bayan. Sa araw na ito, linggo ng misyong pagdaigdig. Alalahanin natin ang lahat ng ating kapatid sa larangan ng misyon at ipahayag natin ang ating pakikiisa sa kanila sa pamamagitan ng ating mataimtim na pagkahilingan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, digin mo kami. Ating pong ulitin. Panginoon, digin mo kami. Para sa mga Kristiyanong simbahan at mga namumuno rito, naway hindi nila kaligtaan ang kanilang bukasyon na mangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng bansa. Manalangin tayo. Panginoon, digin mo kami. Para sa lahat ng relihiyoso at laikong hinirang ng Diyos upang maging misyonero, naway tugunan nila ang kanilang bukasyon na may buong katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, digin mo kami. Para sa lahat ng misyonero, naway nagtimpalaan ng Panginoon ang kanilang dedikasyon sa paghahatid ng liwanag ng mabuting balita sa lahat sa pamamagitan ng masugid na pangangaral at pagbubunyagi sa mabuting gawa. Manalangin tayo. Panginoon, digin mo kami. Para sa lahat ng mga pinuno ng ating pamahalaan, naway mapagtanto nila na kasama ng kapangyarihan ang responsibilidad na maglingkod sa bayan ng buong katapatan at walang paghahanap sa sariling kapakanan. Manalangin tayo. Panginoon, digin mo kami. Para sa ating parokya, nawa tayo maging isang tunay na mapag-arugang sambayanan na handang magbigay saksi sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ating pananampalataya at pagtulong sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, digin mo kami. Para sa ating lahat, naway hindi tayo maghangad ng kamangkulan upang magkamarang karangalan, kundi upang higit na makapaglingkod sa ating mga kapatid
sa ating panalangin sa linggong ito ang lahat ng mga magdiriwang at nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Wendy Recto, Gerald Arizapa, Gemma Perlas, Angelica Ricanya, R.J. Rosales, Jericho Ricanya, Janmark Ricanya, Vilma Cabilaya, Sofia Nicole Reyes, Maria Andrea Ladera, Joan Saludes, Carla Ivan del Mundo, Belinda Rianzales, Liang Kyrie Sarmiento at Freya May Rianzales. Nanaway pagkalooban ng Panginoon sila ng patuloy na lakas at maayos na kalusugan upang patuloy silang makapaglingkod sa iyo at sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami. Sa katahimikan, idalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami. Panginoong Diyos, nawa palakasin ang iyong biyaya ang aming mga misyonero. Aliwin sila sa kanilang pagdadalamhati at magbunga naman ang kaligtasan ng kanilang mga pagsusikan para sa lahat. Isinasamo namin ito sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsitayo po. Mga kapatid ay katawan ni Kristo sa pamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ng isang katawan ng tayo binyagan. Panatilihin natin ang pagkakaisa ng dulot ng Espiritu sa bigis ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay naginawang sumayo. At sumayon. Magkatid tayong kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Berkat